Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Merry Christmas po. December 2025 ngayon. December 25, 2025. Ako sana, mga kababayan, hindi na sana ako magta-topic muna ng tungkol sa mga controversies. Kaya lang, kahit December 2025, ito pa rin yung mga nababasa natin sa balita. December 2025. December 25, 2025. Sabi dito sa report ng Inquirer, Paskong Pasko, Solon asked Marcos, where is promise to jail executives in flood control scam? Hinahanapan pa, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Asa na niya sinasabi mo? Siguro referring sa mga tinatawag na big fish, mga senador, mga congressmen. Asa na niya? Hindi nga lang po senador ang naipakulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulo. Hindi ba big fish si Digong? Si Digong, mga kababayan, nagpagawa ng 13,000 na mga flood control projects. Pero sabi ni Barry Cuatro, Governor ng Cebu, 2019, ang daming mga nadiscover sila na mga flood control projects pinagawa 2019. Mga ghost at saka substandard na nag-result sa pagbaha sa Cebu, yung dilubyo sa Cebu. Di ba? So may pananagutan si Digong. Nauna na si Digong na nakakulong. Although yung kaso niya na dahilan ng kanyang pagkakulong, crimes against humanity. Pero just the same, other than the crimes against humanity, may pananagutan ng previous administration sa flood control anomalies. Nakakulong na po, nauna na, Marso pa, na-deliver na sa dahig. O di ba? At saka hindi totoong wala na naipakulong. Ito, mga kababayan, ang ebidensya. Arestado sa flood control mess na hindi nagawa ng previous administration. Sara Diskaya, contractor. Roma Rimando, contractor. 6 na opisyal ng DPWH. Mimaropa. 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. O ito pa, Henry Alcantara, dating DPWH engineer, district engineer sa Bulacan, Bryce Hernandez, assistant regional director na to si Henry Alcantara, dating district engineer sa Bulacan, JP Mendoza, dating DPWH engineer sa Bulacan, at isang contractor pa, yung asawa ni Sara Diskaya, si Curly Diskaya. Lahat nakadetain sa Senado. Wanted ang ilan pang mga personality gaya ni dating Representative Saldico at ilang mga tauhan ng mga kumpanyang iniugnay sa kanya. Ang gusto ninyo, mga senador, nasa case build-up pa, doon sa mga nasabit na mga senador tulad ni Chis Escudero, Jingo Estrada, Bong Revilla, Joel Villanueva, pati si Mark Villar at si Nancy Binay. Hindi man po pwedeng madaliin. At ilan pang mga congressmen tulad ni Yap, nasa case build-up pa. Hindi, sabi nga natin mga kababayan, hindi man na pwede. Tumulad nung panahon ni Digong, pinakulong si Laila de Lima. Pero ultimately, dahil gawa-gawa yung mahina yung ebidensya, gawa-gawa yung kaso, nakalabas, mga kababayan, si Laila de Lima. Hindi man ganyan po ang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba po, mga kababayan, at hindi lang dito sa flood control projects ang naipakulong ng ating administrasyon. Sa iba pang mga krimen, si Alice Goo sa kasong qualified human trafficking, sentensyado na. Nagawa yan ng previous administration. Kaysa pa pala na nakakulong si Kibuloy na may-ari ng Universe, qualified human trafficking din yung kaso. Imagine, may-ari na ng Universe. Hindi lang sa flood control, pati iba pang mga krimen. Si Tebes, congressman, ano pang gusto ninyo? Si Digong ang naipakulong man lang po, si Laila de Lima. And of course, nakakulong siya dahil sa AJK. Doon siya marami kasi kinaso siya ng mga kapamilya ng mga biktima ng AJK. Pero ang importante, nakakulong din siya, mga kababayan, sa dahig. At nangyari sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa kayo masaya? Inahanapan ninyo naipakulong sa flood control. Ano to? Hindi ito nakakulong?
Masyadong pabida itong vlogger mga kababayan na congressman. Itong si Gagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Ayan sabi niya dyan. Gagawa Party List Representative Elijah San Fernando has called out President Bongbong Marcos over his allegedly empty promises, as no big fish in the flood control scam has been arrested yet, contrary to his previous statements. Anong walang big fish? Ibig sabihin, itong si Diskaya na bilyonaryo, number 1 contractor, hindi ito big fish. So ano na ang tawag sa isang tulad ni Diskaya na ang pag-aari ng mga luxury vehicles, 48. Hindi yan big fish. Si Saldico na pati mga air assets, although hindi pa siya nakakulong, na siyempre tumakas, na-freeze pati yung mga air assets, hindi yan big fish. Diba? Tumulong kayo sa pagkakalap ng ebidensya laban dito sa mga akusado sa flood control, hindi yung daldal kayo ng daldal. Diba po? Yan ang problema dito sa mga critics. Ang gusto nilang makulong kasi, alam na namin, ang gusto ninyong makulong si Martin Romualdez, maghanap kayo ng ebidensya laban kay Martin. At mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto ninyong isabit sa flood control anomalies. Maghanap kayo ng ebidensya na nag-uugnay sa ating Pangulo. Maghanap kayo ng testigo. Hanapin ninyo si Gutesa at pauwiin ninyo si Saldico para ipin down si Martin Romualdez at saka ang ating Pangulo. Pag nagawa ninyo yan, di wow, maghanap kayo ng ebidensya. Tumulong kayo sa pag-gather ng mga ebidensya kung gusto ninyong makulong ang mga personalities na gusto ninyong ipakulong. Ang problema, wala man talagang ebidensya laban sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez pero gusto ninyong ipakulong. Yan na mali sa inyo. Maghanap kayo ng ebidensya para makulong. Hindi puro lang kayo kwento sa social media. Yan sabi dito. San Fernando in a statement recalled that Marcos previously said that there would be no Merry Christmas for individuals involved in the infrastructure corruption scheme as they would be behind bars before the holidays. However, the lawmaker said that no elected official linked to the scandal has been incarcerated as of Christmas Eve despite months of investigation from Congress and the Independent Commission for Infrastructure. Where is the President's proud claim that people would be arrested before Christmas? How many times has he repeated that there would be no Merry Christmas for those involved in corruption? But here we are. It's the Christmas Eve dinner. No politician has been arrested. Since the ghost and anomalous flood control projects were revealed, all we have heard are press releases trying to look good on camera, an image of bravery and sparing no one, but there are no results, sabi po ni San Fernando. While the people are affected by floods and struggle with their daily lives, this administration is flooding us with promises. According to him, the pursuit of accountability should not stop at lower-level officials and contractors accused of participation in the flood control scam. It is not enough that only DPWH officials or contractors are arrested. If the President is serious, congressmen and senators involved in these projects should be arrested too. We cannot just go after those who are cleaning up things while the brains and the godfathers are safe. What's worse is no one has been arrested yet, but now there are key people dying or able to get out of the country. How would you describe that aside from inutil? O di ikaw na yung hindi inutil, ikaw na yung magaling. Ang tanong, ano na itulong mo sa pag-expose? Yan ang tanong natin kay San Fernando. Anong naitulong mo other than yung ngumaw-ngaw ka sa social media, sa vlogs mo? Yan man lang ang ginagawa mo. Ngumaw-ngaw, tumulong ka sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga senador. Kasi sumusweldo ka naman bilang congressman. Yung mga kapwa mo congressmen, i-expose mo na. Kung galit ka kay Martin Romualdez, kalkalin mo na yung lahat ng bao ni Martin Romualdez. Isabit mo sa ombudsman para maipakulong mo. Yan ang challenge natin. Ang problema kasi, lahat kayo daldal, lahat kayo
propaganda lang sa social media. Madali lang kasi ang dumaldal. At hindi ka tumulong na sumusweldo ka naman mula sa taxes of the Filipino people. Tumulong ka sa pag-expose ng mga anomalya sa Congress. Hindi ka man tumutulong other than sige mo lang ang vlog. Daldal dito, daldal doon, pa-interview dito, parang si Meow Meow at saka si Libeste. Pumalap ka ng mga ebidensya. Kasi ang gusto mo, makulong yung mga senador at congressmen, tumulong ka sa pagkalap ng mga ebidensya. At pagharap ng mga testigo. Yan ang pwede ninyong gawin. Hindi po yung puro daldal. Tapos tatawagin ninyo yung ating Pangulo inutil. Ano kayo? Anong tawag sa inyo na isang congressman na sige lang ang daldal? Alaman kayo na contribution kapag expose na mga anomalya. Ano nang mga documents na i-submit ninyo? Wala kayong pagkakaiba kay Libiste at saka kay Congressman Meow Meow. Lahat lang kwento, lahat lang pabida para mapansin ng media. Yan ang problema sa inyo eh. Sabi po ni Dwayne De Los Santos Guevara, is the president has the authority to jail criminals? More so suspected criminals. There should be due process. We are not in a communist country like China and North Korea. If the president cannot just jail people, even if he wanted to, as he has no authority to do it, only the judiciary has the power to convict or to dismiss a case against a person. The authority of the president is to pardon, lessen the sentence of a convicted person upon recommendation of the proper authority. Sabi ni Christopher Santos, ito natapos na lang termino, walang nangyari. Yan siya. Tumangging pangalanan ni PACC, panahon 2020 siya. Report ng News 5. Tumangging pangalanan ni PACC Commissioner Greco Belhica ang mga iniimbestigang kongresista at contractors kaugnay ng umano'y korupsyon sa DPWH dahil magkokompromiso ang kanilang investigasyon. Walang naipakulong ni Isao. I do not want to do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigan bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi doon sa huhulihin, nahuli namin siya at that will compromise our investigation. Our reports will be submitted to the President to the appropriate agency in courts to conduct the investigation. Yung previous administration, alam na nila yung korupsyon sa DPWH, wala ni isang naipakulong. Ang naipakulong kalaban sa politika si Laila de Lima. Tapos sasabihin ninyo, ang inutil yung ating Pangulong Bongbong na nangunguna sa pagpaimbestiga. Yan ang problema sa mga taong ito. Yan mga statements ninyo, walang credibility. Lahat lang ingay, walang laman, baseless. Pabida lang tulad ni Meow Meow at sa kanilibiste. Gusto kong i-share ito sa inyo. Sabi dito, this diagram does not allege criminal guilt. It illustrates a documented budget pathway based on sworn testimony in public records. So ang tanong dito, who feared what Cabral nyo? The budget pipeline behind the flood control bonanza. Ang mga primary beneficiaries, ito si SIAP, Saldico Link Contractor Budget Beneficiary. Si Pulong, yung 51 billion flood control allocation. Yung pork barrel na 51 billion, ang chairman ng Committee on Appropriations noon, itong si Eric Yap, nasabit din ngayon mga kababayan, pinag-iimbestigahan din ngayon. So sabi dito sa diagram, ito yung mga primary beneficiaries. Si Catalina Cabral, DPWH budget gatekeeper, controls what enters the National Expenditure Program, knows which projects were inserted, knows who requested them. Si Mark Villar bilang dating secretary ng DPWH, siya yung final approval authority. Projects cleared by Cabral required secretary level approval. So ito ngayon ang subject pa sa thorough investigation mga kababayan.
Nakita ninyo kung gaano kalalim ang ugat ng korupsyon sa DPWH sa flood control projects. Yan ang rason kung bakit po hindi basta-basta ang pagpapakulong. Kailangan kalkalin ang malalim na ugat at yung mga beneficiaries dito. Hindi pwede na magmadali, mga kababayan. Kasi napakatagal na ito. Nakalakaran, mga kababayan, sa DPWH mula pa ng mga previous administrations. Namihasa sila, mga kababayan. Kaya di ba yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, paano tayo umabot sa ganito? Tapos itong si San Fernando, kung makapagsalita, akala mo, napatunayan na rin sa buhay. Wala ka pa po na napapatunayan sa buhay pagdating dito sa paglaban sa korupsyon. Ikaw, sino na ba na ipakulong mo? Kabago-bago mo dyan sa Congress, tumulong ka sa pag-build up ng kaso laban dito sa mga kurakot na mga kasama mo. Kung sa tingin mo, pati si Martin Romualdez, nagkinabang, tumulong ka sa pagtalkal ng ebidensya, isubmit mo sa ICI or sa ombudsman, tumistigo ka para maipakulong mo. Gigil na gigil kayo kay Martin Romualdez eh. Bakit hindi kayo magpresenta ng mga ebidensya laban kay Martin Romualdez at saka sa ating Pangulo? Magpresenta kayo ng mga ebidensya, hindi yung daldal ng daldal. So makikita po ninyo sa diagram na pinakita ko sa inyo kanina, napaka-importante ng naging papel ni Cabral sa corruption scandal na nangyayari. Siya po yung nagmamanipula sa mga proyektong pinagkakakitaan ng mga tiwalo sa gobyerno, sa DPWH, yung mga contractors at mga sponsors na mga politiko. Pero hindi po siya nag-iisa, ang dami siyang kasabwat. So anumang panukala o proposal niya, dumadaan siya sa proseso na inaprobahan po ng DPWH. Siya ay isa lamang na undersecretary. So hindi po siya yung final signatory. So marami pong nagkinabang sa galing ni Cabral. Marami ring gumamit sa kanya para pagyamanin yung kanilang mga sarili. Kaya importante talaga yung masusing investigasyon para mapin down kung sino yung mga sabit. Yan o, di ba? Hindi po madali ito, mga kababayan. Kaya maghintay pa tayo ng ilan pang buwan. Kasi hindi man ito tulad ng EJK ng previous administration. Nasuspetsa pa lang, ipag-uutos na po yung kill. Walang ganon. May pagrespeto tayo sa proseso. Due process. May pagrespeto ang present administration po sa due process. Dapat tayong magpasalamat sa ganong uri ng polisiya ng ating administrasyon. Pero siya, yung ating Pangulo, decisive siya. Natuldukan ang malawakang korupsyon po sa gobyerno. Tapusin na ito at once, mga kababayan. At ito yung kanyang ginagawa ngayon. So, yung mga critics, imbes na dumaldal kayo ng dumaldal, tumulong kayo kung tulad ni San Fernando, congressman man siya, tumulong kayo sa pagkalap ng mga ebidensya, case build up sa mga tao na gusto ninyong ipakulong, including Martin Romualdez, including the President. Yan ang target ninyo eh. Iba man yung nasa isip ninyo kasi. Kung kayo naniniwala si Martin, kurakot, nagnakaw, nangikbak, di presenta kayo ng ebidensya, including the President. Presenta kayo ng ebidensya. Ang ginagawa lang ninyo, puro propaganda, paninira, propaganda, ingay. Para magpabida kayo, para tuloy-tuloy na isupport kayo bilang party list representative. Tumikat yung inyong partido, kamang gagawa. Kasi palaban kayo. Yan ang project ninyo. Palaban sa sa pagsasalita lang, laway lang. Laway dito, laway doon. Magpresenta kayo ng ebidensya laban sa gusto ninyong ipakulong o makulong ng mga big fish na sinasabi ninyo. Sayang ng pasweldo sa inyo na ang pakinabang sa inyo ng mga tao, laway. Sige lang ang laway ninyo para magpabida. Iba po, lumaki yung pangalan ninyo sa pagpapabida-bida tulad ni Leviste, ni Congress Meow. Ano ba? Magkakapareha kasi kayo ng mga pag-iisip. Kaya kayo ganyan. Pari-parehas gutom sa publicity.
para mapansin ng media, magingay na magingay. Wala mang laman, mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. May Amazing Solid Deal po ang Amazing Barley. Sa Gold, get free 35 boxes. Sa Platinum, get free 100 boxes. Sa Jade, get free 150 boxes from December 23 to 27, 2025 only.